mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hello po, hello rin sa iyo. Magandang gabi. Anong pangalan mo, ate? Jel, 40, Manila. Ayun, I'm in a relationship with someone who's way younger than me. And when you say younger than you, how many years are we talking here? More than 10. More than 10 years. Okay, and then? Hindi ko alam kung paano mag-start. Sige na, simulan mo na. Kung hindi, akong tatapos niya. Ano? So, okay naman kasi kami talaga. First 4 months of the relationship were fine. And then, what happened was, nasagad ko siguro din siya. Nasagad mo siya? Anong sagad yan? Kasi sobrang, nung una, laging siya yung, ako yung may topak na malakas maghinala. Wala naman ako nalalaman. Wala naman siyang pinapakita ng anything. So, mahilig ka mag-overthink? Ganon? Yes, until now. Okay, so, teka lang medyo linawin lang natin. Naggugulo yung relasyon nyo ngayon? Hiwalay ba kayo ngayon o malabo lang yung relasyon nyo ngayon? We're trying to fix things for over 2 months now. So, hindi pa talaga kayo hiwalay, nagkakalabuan lang, ganon? Nagkahiwalay for a few days and then I begged. Okay, so nagkahiwalay na kayo and then you're trying to fix things, ganon? Yes, I begged, nagkabalikan. Okay, nagmakaawa ka, nagbalikan, tapos ang problema nyo ngayon is that mahilig kang mag-isip ng mga bagay-bagay na dapat hindi mo iniisip. And dahil doon nasasagad mo yung pasensya ng jowa mo. Yes. Is that the only reason? Wala bang mga third party, fourth party, mga ganon? Hindi ko alam. Pero may nahuli ako. Anong nahuli mo? At gaano ka-legit yung huli na yan? Nakita ko na may nag-message sa kanyang babae sa Messenger and I messaged the girl. And then? Umamin si girl na, yun nga, sabi na, nakipagbalikan sa kanya. Which is, I don't think na it's his nature na makipagbalikan. Because according to the friends, hindi talaga siya yung taong. Once he ended the relationship, hindi naman na siya bumabalik. Okay, so nung nakita mo, teka lang putulin kita dyan nun. So nung nakita mo na meron siyang kachat na ibang babae, tapos chinat mo yung babae, tapos yung babae ang kapal na mukha na nagsasabi na binalikan siya, ano naman ang sinabi ng boyfriend mo nung nalaman mo yun? Meron kasi siyang nakiki-open siya ng Facebook Messenger sa iba. Part ng work, I don't know. Hindi ko alam. Pero talaga kasi before nung wala siyang phone, nakiki-open naman talaga siya ng Messenger sa iba. Ang sabi niya, yung kasama niya sa trabaho yung nag-message, ganyan. He sent me the screenshots. The girl sent me the screenshots. The way he messaged the girl is somehow the way he messaged me. So ano ang nakita mo doon sa Messenger? Baka naman naghahanapan lang sila ng hard drive ng mga files. Ano yung nakita mo na, kasi kailangan natin malinawan if there is really cheating. It's a screenshot saying na, I love you, ganyan. The way how he says, I love you to the girl is just how he says, I love you to me. Oo, at saka pag nagsabi ka ng I love you sa isang girl, ano naman magka-work lang kayo? Kailan yan nangyari? On our 6th month. So, kailan yan? I mean, 3 months ago, July. last year? This July lang? Yeah. Okay, so paano nangyari na ang problema ninyo is overthinking? Well, in the very first place, he is cheating. Now lang naman kasi nangyari yun. Now lang nangyari yun. Just recently lang talaga. Inamin ko naman na kasalanan ko talaga that I pushed them to his limits and
you know, bakit ikaw ang may kasalanan na nag-cheat siya? hindi naman daw siya nag-cheat kasi it's not him. Yung office mate niya, hindi nilog out yung profile niya dun sa messenger. So sure ka And he doon messaged. at panatag ka doon. Siyempre, it starts the overthinking again. Oo, kasi Siyempre, hindi. we're trying to find out what is the root ba talaga? Ano ba talagang problema? Ikaw na nag-overthink o siya na nagbibigay ng motibo para mag-isip ka? Nung una kasi wala naman talagang motive. Wala naman talagang ganun. Just recently lang, yung talagang July lang. Doon lang nag-start. When I saw the messages, when I saw the notifications that there is a girl messaging him. Okay. Then Simula ba nun wala nang mga nararamdaman? Okay na kayo? Ganon? He already, pati yung mga friends naman niya kasi, tinanong siya. And same naman yung reason niya. So, and then, recently, just last week, meron ako nakitang post ng kasama niya sa work saying na nasa tamang tao na siya. Pero this is trans. No, without any offense with the trans ha. Merong nag-post yung katrabaho niya na life update na sa tamang tao na. And then, may nag-comment doon, pinsan daw niya, quote-unquote. Ang sabi, life update, kinikilig na lang sa love life ng iba. Kasi si Ate Keme, in love na kay boyfriend. Ha? Ano yon? So, In love ibig na mo daw. sabihin, parang nagtataka ka doon sa comment, palitan ng comment nila, na parang may something yung jowa mo, ganon. And the trans, yes. So, Hindi anong naman sinabi siya mo? comment. Anong Hindi nag-comment yung boyfriend ko. Pero yung pinsan, quote-unquote, pinsan niya, yung nagsabi nun. And then when I asked him, sabi niya, biroan lang daw yun. And hindi na naman siya nagko-comment. Okay, so biruan lang daw yon, tuksuhan lang yun. May tanong lang ako, ate, out of the blue ba? Yung relasyon ba ninyo is open to everyone? Like, everybody knows you're in a relationship with each other? We're not Facebook official. So, ano kayo? Open yung relationship namin. Alam naman, ng friends niya. Pero syempre, kasi I came from a family na judgmental. So, yung mga ganun sa kanila na relationship ko is a taboo. Especially yung status niya sa life. Okay, sige. Alright. So, I'm just trying to dig Just, in, just to sorry. understand kung ano yung pinanggagalingan ng lahat talaga. Kasi, ang akin lang naman, ate girl, baka kasi sinisisi mo yung sarili mo sa pagiging overthinker mo. Well, in the very first place, kailangan naman talaga mag-isip. Just to give you a brief summary of our lives, no? Kasi ako, I have a good work. Kaya kong bigay yung lahat ng luho na gusto ko, bilhin and everything. Well, yung mga odd jobs lang yung nagagawa niya. Okay. So, ganun. So, parang sinasabi mo is mas kumikita ka sa kanya, ganon. Nakakaluwag-luwag ka, ganon. In a way, yes. Okay. And So? also, with the family that I have, and he has, magulo yung background ng family niya. Whereas my family, solid kasi yung family life ko. Okay, so parang iniisip mo is ma-judge ka ng family mo doon sa choice mo, kaya hindi mo rin siya in-open in public. I was judged already. Okay, you were judged already, kaya hindi mo na pinapalaki, hindi mo na pinopost sa social media para hindi na rin pag-usapan ng ibang tao. So parang ang dating ng relationship ninyo is, ano? Noon naman, ako I'm willing na nga to be out in the public, out in the open. Kasi parang I have nothing to hide na. Unlike nung first few months namin na masyado kaming discreet with the relationship because pag may nakakita sa amin, it could cause or it could steer something in my family. So ngayon, sino na lang may ayaw ng ganon na setup?
When I asked him na, let's go Facebook official siya. So, ayaw niya? Pag ayaw na niya. Okay, sige. And his explanation was, whenever he's doing Facebook official, naghihiwalay din naman. Okay. Tapos? Pero I was able to talk to the tita ng boyfriend. Hindi naman daw ako dinanay. So, anong lagay na ng relationship nyo ngayon? Sige, para fast forward tayo. Anong lagay ng relationship nyo ngayon at what do you want to ask me? Hindi ko alam kung ano yung gusto kong i-ask. Hindi ko alam kung gusto ko lang mag-vent out. Hindi ko alam kung gusto ko ng validation kung tama ba yung nararamdaman ko. Kasi I've been blaming myself for the past 2 months kaya nangyari sa amin yan. I don't know, ang hindi ko alam. The status ng relationship namin, we're fixing. Pero hindi ko na rin siya nakakausap just like before that I can just barge in on his messenger and I can call him dun sa number niya. Kasi parang naka-auto-deny na ako dun sa number niya, wondering and then they'll go busy. Huh? So hindi ko alam kung bakit So parang ganun. cold na yung relationship ninyo ngayon. I can't really say that we're cold. Nag-uusap na rin naman kami everyday. Pero hindi na kagaya ng dati. Okay. So, I really can't say anything na solid, na valid and legit na ito dapat ang sundin mo kasi wala ako dyan sa posisyon mo, no? Pero ito lang ang masasabi ko. I think what burdens you most is the way you're blaming yourself and because you are thinking na kaya nagkakaganyan yung relationship ninyo is because you are overthinking. 'Di ba? Alam nyo kasi, job din kasi ng mga lalaki to secure us. I mean, hindi lang mga lalaki, ng isa't isa. Job natin na i-secure ang isa't isa para hindi na tayo nag-overthink at hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano. Kasi kung ako yung tatanungin mo, base sa mga kwento mo ngayon, may karapatan ka naman talagang mag-isip eh. Kasi unang-una sa lahat, bakit may mga conversations na ganon? In the very first place, bakit naman tayo kakabahan sa isang bagay na wala namang kakaba-kaba? 'Di ba? Bakit tayo maghihinala sa isang bagay na wala namang hinala. So, meaning to say, meron. Hindi ko sinasabing 100% I'm correct. Pero may pinanggagalingan eh. Kaya ka nag-iisip. So, mas heavy kasi yung iisipin mo na, kaya nagaganto yung relasyon namin kasi overthinker ako. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga overthinker. Nag-iisip ka lang kung meron ba talagang patutunguhan yung relasyon ninyo at talaga bang walang iba yung partner mo. Kasi sa panahon ngayon, ito kung tatanungin niyo ako, sa panahon ngayon, kailangan mo talagang mas mag-isip. 'Di ba? Kumbaga, hindi yun overthinking eh. You're just being wise because you don't want na masaktan ka at ayaw mo na umasa ka na nagtitiwala ka sa isang tao tapos one day malalaman mo pala na niloloko ka lang. So, malayo pa kami sa isa't isa. I mean, I'm in Manila. He's somewhere in the south. Yeah. So, parang talagang may may factor yun na parang nakaka-worry, 'di ba? Kasi ang layo nyo pa, may LDR pa kayo. And ito sa pagdating naman sa gap ninyo, no, alam mo, wala naman akong problem dun. Parang kahit pa nga 20 years yung gap ninyo, 30 years, umalamanan nyo isa't isa at as long as hindi naman yan minor de edad, wala namang problema. Pero ate talagang, hindi ko sinasang-ayunan at sinasabing mag-overthink ka lang. Marili naman yung sobrang kaka-overthink natin. Pero ang sinasabi ko lang, siguro you don't need to blame yourself because you're just being wise. Because you're at your age right now na hindi na tayo nakikipaglaro sa pag-ibig. 'Di ba? Kung sino man yung pipiliin natin, seryoso tayo doon. Kaya pinapahalagahan natin yung commitment and trust. So, I think you really need to talk to each other, ganon? And also siguro kasi may factor na rin ng insecurities. Ba't ka nai-insecure? I don't know kung bakit ako na-insecure. Minsan I'm gaslighting myself na nga eh. Na sinasabi ko sa sarili ko na, hey, you're earning this much. You're earning, you have a good life, you have a good job, you have your position in your company, and yet, na-insecure ka. Kasi ang mga kasama niya, it's within his age range. Oh, magaganda. I understand. Magaganda. Bakit ikaw di ka maganda? Grabe ka naman, ate. No.
I don't see myself as beautiful and whatnot. I'm on the plus size. So, yung boyfriend ko, pogi. Alright. So, naiintindihan ko. Alam mo, thank you for being so honest and bold to admit your insecurities. Kasi alam mo, kanina iniisip ko nga yun eh. Sabi ko, alam mo, naiisip ko a lot of people, kung hindi man lahat ng mga tao sa mundo, but maybe 90% of the people are really insecure in some ways. Ako may mga insecurities din ako eh. And I guess hindi yun abnormal. Meron talaga sa atin, sa side of us na insecure tayo kasi meron sila ng mga bagay na gusto natin. But that doesn't mean na less tayo sa kanila. Siguro nga ate, no, thank you for opening that up kasi baka doon yung nagiging root ng lahat. Kaya tayo nagdududa, kaya tayo nag-overthink, kasi nai-insecure tayo, kasi yung mga bagay na gusto sana natin na nararamdaman ng iba, yung kabataan na meron sila is parang nadaanan na natin. Tapos parang meron sila na mga wala tayo. Alam mo, sa totoo lang, real talk, ang hirap i-deal ng insecurity. 'Di ba? Kahit sabihin pa na it's that way of thinking eh. I don't think it's that way of thinking na I'm jealous of what they have. Siguro the insecurity that I'm having right now is that nagkakasing age range sila and he can easily fall for them. And you know, sabi ko nga, may tiwala ako sa kanya kasi he was able to prove it to me naman na hindi siya ganong klase ng tao. Yes. But then again, hindi ko mapagkakatiwalaan yung mga tao sa paligid niya because number one, pag binakuran na yan at pag nag-inuman na sila, I don't know. Yeah. Diba? Alcohol kicks in. You don't know what you're doing. Yes. So siguro ate, nahihirapan akong mag-advise on your situation. Hindi ko alam, pero opinion ko lang to ate ya. Ito lang siguro yung sasabihin ko. Opinion ko lang to. Siguro to make you feel secured sa relationship ninyo, isipin mo na lang na ikaw yung pinili. 'Di ba? Ikaw yung pinili, ikaw yung pinanindigan, ikaw yung ginawa. So bakit naman tayo mai-insecure sa iba? Kasi normal lang talagang maghahanap ng ka-level or normal lang na maghahanap ng kaidaran yung isang tao kasi may mga bagay talaga na gusto silang pag-usapan na sila yung nagja-jive. Pero that doesn't mean siguro na nai-enjoy niyo yung company na yon. Siguro kailangan niya lang ng lugar, ng space, ng environment ng mga tao na makakausap. Pero isa sa mga bagay na magpapa-secure sa iyo, sa lahat ng mga iniisip mo, is yung thought na ikaw ang pinili, ikaw ang karelasyon, ikaw ang jowa, kasi ikaw ang mahal. Kasi hindi naman magde-decide ng ganun yung lalaki na parang wala lang eh. Para sa kanya malaking sacrifice din yun eh. If you think you sacrifice a lot for him, I'm very sure that he also sacrificed a lot for you. So siguro tignan din natin yung bagay na yun for us to be secured na oo nga no, parang feeling ko lang ako yung maraming sinakripisyo para sa kanya. Pero actually, yung ginawa ko, marami rin sinakripisyo para sa akin. So bakit ako mai-insecure sa iba? Una sa lahat, ako ang pinili. Kasi pag insecure tayo at hinayaan natin yan mag-kick in sa ating puso at isipan, magsasanga-sanga yan ng marami mga problema, overthinking, selos, or whatsoever. Hindi na kasi natin mababago yung sitwasyon ninyo eh, di ba? Yan na yun eh. Meron talaga siyang circle of friends at hindi mo rin siya pwedeng ilayo sa circle of friends niya kasi the more na nilalayo natin at pinipigilan natin yung partner natin sa circle of friends niya, the more na magre-rebelde yun. Pero dapat sinusuportahan natin siya. This is actually a new circle of friends. Because his old circle were my friends na also. So, ba't hindi ka sumama sa new circle of friends? They're far. I can't go there. Parang, kasi nasa Manila ako, nasa South sila. So, I can't go there ng ganun-ganun na lang. I have work, I have responsibilities. Yeah. So siguro yun na lang ate, no? Kailangan mong magtiwala na ikaw ang pinili. Kahit na mahirap magtiwala. Kasi ang layo nyo sa isa't isa at bago yung environment na meron siya ngayon, yeah, it's hard to trust. Pero what are the options? Alam nga naman di tayo magtiwala. Karelasyon natin yan eh. Partner natin yan eh. Sinabi rin ng best friend ko sa akin na yung ginagawa ko ay sobrang nakakasakal. Kasi lahat na lang daw tinatanong ko. Yeah. Lahat na lang daw pinagdududahan ko. So I'm trying to work on that. Kasi, you know, I'm trying to kill the demons on my head. Na parang,
always trying to, you know, that's been pushing me to overthink. Yes. Yeah. So siguro And trying din naman. Yeah. And that's the most important part. You're trying. Kasi yung iba din na nag-try. Diba? So, I guess ito first step na to, hindi lang to first step, but this is a big step. Like opening yourself up and admitting your mistakes. That's a big step. And I believe, starting from that, yung pagiging open mo at pagkakaroon mo ng acceptance sa kung sino ka talaga, dyan nagsisimula yung pagbabago. Ito na lang ang bottom line na gusto kong sabihin sa'yo, ate girl. I think our primary responsibility as partners is really to trust and not just love. Hindi lang mahalin ng isang tao, kundi pagkatiwalaan. Hanggat wala pa namang major na mga nangyayari at ikaw pa rin naman ang jowa, feel confident. Kasi kung hindi mo susuportahan yung sarili mo at paniniwalaan yung sarili mo na pinili ka kasi ikaw ang gusto, ikaw ang mahal, eh talaga magkakaproblema kayo dyan. So, pagkatiwalaan mo yung jowa mo, kung halimbawang masira man yung tiwala mo, eh di masira. Basta ang mahalaga sa lahat is nagtiwala ka. You choose to trust. Kasi ang pangit naman na nasa isang relasyon kayo, mas in-entertain mo yung doubt. Mas in-entertain mo yung overthinking mo kesa sa dapat in-entertain mo yung pagtitiwala sa partner mo. Actually, diba? yan yung lagi niyang sinasabi sa akin. Yan yung Yes. sinasabi niya sa akin. Right. At saka kasi, wala akong tiwala sa kanya. oo, ang mga lalaki kasi 'di ba, nature nila na gusto nila pinagkakatiwalaan sila. Ayaw nila nung wala na nga silang ginagawang masama, idikdik pa rin talaga nating may ginagawa silang masama. 'Di ba? Oo, mas naaasar sila sa mga ganon. Kaya tayo mga babae, shut up na lang tayo minsan. Ganon. Well, anyway, ate, thank you for opening up. I know you still have a lot to share, but just being here and being honest of what you feel, that's already a big step. And I want you to congratulate you for that. Kasi alam ko maaayos mo to. Magkaroon ka lang ng tiwala sa sarili mo kasi dyan magsisimula lahat ng pagbabago. Thank you. Alright? Thank you for listening. Thank you, Salamat. Jel. Maraming salamat. God bless you. Ayan, si Bye. Ate Jel. Thank you. Grabe no, ang hirap mag-advise sa ganun, guys. Kasi magaling siya mag-English. Charis lang. Hindi naman. Kasi parang, ang hirap din kasi talaga, alam mo na, iintindihan ko, ang hirap solusyonan ng overthinking. Kasi paano kung yung pag-overthink mo pala tama? Eh, paano naman kapag yung overthinking mo mali? Ano ba talaga, Tita Kim, diba? So, minsan, hindi ko rin maintindihan eh. Basta ang alam ko lang, kailangan natin magtiwala sa partner natin. Kahit na minsan, parang hindi na to katiwa-tiwala pero kailangan mo magtiwala eh. Hanggat wala ka pa namang nakikita na kaakbayan niya, or whatsoever, nakatawagan niya, mga hinahinala lang naman na kaya pa namang ayusin, pagkatiwalaan mo pa rin. At least, matapos naman ang relasyon ninyo, masasabi mo sa sarili mo na pinagkatiwalaan kita hanggang sa dulo ng aking pasensya. Ganon! Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.